Disciple Brew is more than just a coffee. Disciple Brew is a place not only for transactions, but most especially for building relationships. The first faith-driven cafe in the Philippines. Kung wala si Lord, hindi ka magpapatuloy. Yung mga setbacks po talaga, hindi siya para for us to quit agad. It's more than just the money, but yung impact na gusto mo ibigay sa mga tao, yun po yung pinakamahalaga po sa lahat. Not every story is about success. Most of the time, it's about struggle. Hi, I'm Bonnie De Jesus, and this is Kapayaman Story, where we talk about the real journey of entrepreneurs and dreamers who went through challenges, failures, and faith-testing moments. Pero hindi sunod. Dito, hindi puro success. We'll dive into the why, how, and the faith behind every comeback. True wealth isn't just about money. It's about purpose, growth, and trusting God through the process. Hello, Trixie. I'm Hi. glad you're here. Hello, Tito Bonnie. Hello po. Kilala kita sa Disciple Brew. Yes, Ang finally sarap ng nakalabas. kape. Ang sarap ng ambience. Pero I would like the audience to hear from you. Tell us about yourself and what do you do. Yeah. Hi everyone, I'm Trixie Tagorda. I'm the owner of Disciple Brew, and I'm a mompreneur, and I'm an autism mom. So yeah, I started Disciple Brew noong 2021 pandemic. So I started it with a coffee box, a gift box with 12 different variants of coffee named after each disciples. So talaga inaral ko yung different coffee. And then inaral ko rin yung mga characteristics ng bawat disciple para talagang ma-incorporate ko sila. And then maybe you're asking bakit coffee, 'di ba? Kasi nung pandemic, as a Christian, I'm thinking of a way how can I share the word not to be parang preachy or to Christian, 'di ba? Parang gano'n. So, um, inisip ko coffee kasi yun yung kumbaga yung mahilig tayo mga Pinoy na, "Tara, kape tayo." Oo, Parang masarap gano'n. magkape, ano? Yeah. So, "Tara, kape tayo." And dun sa word na, "Tara, kape tayo," hindi lang siya basta parang nagyayaya ka lang magkape, but it's to start a conversation na mas malalim pa sa pag-inom lang ng kape. Tama, no? It's not the coffee, it's the conversation. Yes. And of course, the ambience. Hindi Yes. lang kape ang Disciple Brew. Yes. Ibig mo sabihin, there is much, much more. Yes. Disciple Brew is more than just a coffee. Wow. Ano yung Yes. naiiba sa Disciple Brew? Alam mo naman, maraming coffee shop di ba? Yes, totoo po yan. So when I started po yung Disciple Brew, yung mismong coffee shop na po, no? Or let's say po, yun nga po, yung kahit po sa gift box na lang, what makes it different? Yung coffee po namin, binubrew kasi siya eh. When you say brewing, dumadaan po siya sa proseso. So, yes. So, hindi lang siya yung tulad ng mga 3-in-1 na tubig, powder, tas halo na. So, Okay. with our coffee po, dumadaan siya sa process of brewing. So, you need to be patient kasi nga magda-drop yun talagang coffee, mga ganun po. So, while waiting po, that's also the time that you will parang reflect, di ba, po sa umaga. Habang nag-aantay ka, dami mo naiisip. Ibig mo sabihin, iba yung no? Dumaan sa proseso. Exactly Kesa po. instant, magkaiba siya. Magkaiba po yun because when you undergo process po, dami po na exercise sa'yo dun eh. Yun nga po, una, patience. And then, pag natapos po, yung nakita mo yung result na, di ba, yung kape, parang sarap nito, parang ganun Nakita po. ko nga yung mo yung coffee shop mo eh. May Mm-mm. proseso talaga kasi ang daming pictures doon, may prayer wall, merong iba-iba eh, no? Kakaiba yung coffee Yes. shop mo. Paano mo Yes. na isipan yun? Actually, Tito, I really believe that putting up Disciple Brew, yung physical store, is really a calling. And everything that you will see
dun sa coffee shop, sa cafe, it's a vision talaga na parang alam mo yun, hindi ko ang hirap i-explain, but yun talaga yung ano, yung parang dumaan sa mata mo na eto yung ilalagay mo diyan, eto yung meron dito and all. Alam mo ikaw lang yung nagsabi na ang coffee shop is a calling, eh. Paki-explain nga, calling, eh, calling. Oo. Mahirap po talaga siya explain. But then, I really believe that when you have a calling, you just need to obey. You don't need to, ano eh, parang, kung ano yung sinasabi sa'yo na direction, yun yung Ibig gagawin mo mo. sabihin, God placed you on Mm. earth for that coffee shop. I really want to believe na yes. Yeah. Because naniniwala po kasi ako na God can give that vision to someone else, but Mhm. God chooses me. Ibig sabihin, meron kang katangi-tanging skill or character or personality na mababagay ka dun, na wala sa iba. I want to believe po and that's something na minsan po parang nakakatakot na, "Lord, kaya ko ba yun? Kaya ko ba Alam yung" ko yung coffee shop mo iba nga, eh, kasi nandiyan yung mga meeting, nandiyan yung mga training, Yes po. yung mga ano, small group meetings, dun tayo nagme-meet, 'di ba, Yes, Kapayaman? yes po. Ibang-iba ibang-iba nga ang ambiance, eh, iba-iba. Lalo Yes. na yung corner dun ano? Yes, yes. And I think, yun po yung what really sets Disciple Brew apart from other coffee shop or Mhm. cafe. And yun nga po sabi ko, Disciple Brew is the first faith-driven cafe in the Philippines. Hmm. Na yun talagang pag sa labas pa lang masasabi mo na Bago siguro yun, Christian may-ari nito, parang gano'n. oo. Na sabi nga po 'di ba, you don't need to tell people na, Christian ako, but they will see it pa lang kahit hindi mo So, sabihin. faith-driven siya 'no? Ibig sabihin, the entire journey bago ka nakapunta sa coffee shop, meron kang faith journey na tinahak? Sobra, ang dami po. Okay, can you tell us more about that? Oo, yung Disciple Brew po talaga is a leap of faith. Um, Mhm. Kasi po 'di ba galing talaga ako sa e-commerce business, Yes. so online. So Disciple Brew na physical store is my first venture sa Mhm. traditional business. And akala ko po nung una basta mahilig ka sa kape nakapag-training ka paano maggawa ng kape, sapat na po. Pero hindi pala, hindi po pala. So when we are starting po Disciple Brew, I started it with partners. Oo. So, I have partners po do'n, like friends, 'di ba po. Okey naman po nung una, but then nung nagkaroon na po ng mga setbacks like naloko kami ng contractor, mga gano'ng ano po, 'di ba. Parang sa umpisa pa lang po if wala 'di ko po siguro kilala si Lord, wala akong relationship sa kanya baka sinabi ko na "Ay tigil na natin 'yan." Kasi we're losing money na po, eh. Pero despite what happened po, instead of giving up or mag-ano, umatras, parang sabi ko, "Hindi, ano Ibig gagawan sabihin, natin ng paraan." marami kang dinaan ng problema, obstacles, at kung wala si Lord, hindi ka magpapatuloy. Hmm, That's why you call it a calling, and yes. it's faith-driven. Yes. Napakahalaga nung faith-driven and it's a calling, Mm. 'no? So, I wanna know 'no, mukhang marami kang dinaanan, Marami po talaga. Okay, tell us From more about from north to south, south how to north. how kasi ang daming nagtatayo ng coffee shop, eh. Mm. Kakaiba yung sa'yo 'no? Kasi faith-driven na calling pa 'no? At first you were thinking na, kape-kape lang ito, okay, Mm, 'di ba? mm. And then soon, may nadi-discover ka about putting up a business kasi this is your first time 'no? Yes, yes Hindi po. madali na first time mo you put up something physical na gano'n, physical store 'no? Yes. And nanggaling ka sa e-commerce 'no? Tapos Hmm, nagtayo ka ng physical store. Very yes. challenging 'yan. Ano yung mga na-discover mo? Hmm. Sobrang different po pala ng industry na yon na e-commerce. Sa e-commerce po kasi sabi talaga nila, if you really want to get rich fast, mag-online selling ka talaga, which is an experience ko naman po talaga. Mm. Doing e-commerce po for like
a decade, I was able to save money po so I can have my own brand na po, which is yung Disciple Brew. We're able to acquire mga different assets, ganyan. But then, yun nga po, when I venture with our traditional business, iba rin po talaga siya. Physically, mentally, financially, dapat po talaga ready ka. So Hindi nag-shift ka from e-commerce, to you were tradition. teaching e-commerce Yes. online, no? Mm. Tapos nag-physical store ka. Yes. Okay. Sobrang magkaiba po talaga Sobrang siya. magkaiba. Yes. Okay. And what I've realized po is that hindi lang po sapat na may pera, may pera. Hindi lang po pera ang kailangan 'pag Okay. nagnenegosyo or magshi-shift po tayo ng business. Kailangan po, ready ka mentally, and sa na-experience ko nga po, spiritually, very important po that I have this relationship with God na kung wala po talaga yun, um, last year po, siguro kung hindi po ako talaga wala pa akong gano'ng faith, siguro po hindi niyo na po ako kausap ngayon. Wow. Sa sobrang hirap po nung, pinagdaanan. Napakahirap nung dinaanan mo, no? Siguro, we should learn from your experience. Mm, Looking back, no? mm, Kung uulitin mo rin uli yung ginawa mo, what are the things that we have to consider? Una, no, nagkaroon ka ng idea. mm. So, kapi-kapi lang. Kala mo, di ba? So, sugod. I'm sure Mm. may savings ka. Kaya Yeah. tinayo mo, di ba? May Akala mo pera ka. Kaya sabi mo, hindi naman pera-pera lang, no? yes, Mas mahalaga yung abilidad kaysa doon sa yes, pera, no? yes. Pangalawa, bukod sa may pera ka, nagkaroon ka ng partner. Ay, Mm. I guess marami tayong matututunan na lesson dito, eh, no? At Yeah. sinabi mo, in spite of that, may pera ka na, may partner ka, may konti kang ability, kapi-kapi lang, no? Marami ka pa rin tinahak na problema, right? Mm, mm. So, can you extract the lessons that you learned? Kasi hindi lang nga pera. Ano mga lessons na natutunan mo in starting a business that is so new to you? Eh, hindi ka pa nagpagtayo ng coffee shop. Mm. Then sumama ka. Number two is having partners. Ano yung Yes. natutunan mo? Mm. And then, moving forward, ano yung natutunan mo kay Lord na parang sinasabi mo, pwede palang makalagpas to sa problema na yon. Alright. Sige. Una po, sabi niyo nga po ano po yung mga kung babalikan ko po ano po yung mga lessons na natutunan ko. Una po talaga is about people. Mhm. People who will journey with you Okay. sa business. So, hindi ko po sinasabi na masamang tao yung mga naging business partner ko, but what I've learned is that people come in season talaga sa Okay. buhay natin. May mga tamang tao na makakasama mo sa bawat season ng Okay. buhay mo. It doesn't mean na nasa season ka na 'to, kakalimutan mo sila. Siguro po talagang hindi na lang sila yung mga tao na makakasama ko kung nasaan man po I ako see. So in ngayon. other words, sa pagpili ng partner, meron kang kinakailangang i-consider. Mhm. So ang sinasabi mo is wala namang masama Mm. do'n sa mga potential partner. Wala Yes. naman masama do'n. Yes, yes. Okay naman sila. Kaya Mm. lang kung pupunta ka sa isang negosyo, meron kang hindi lahat puwedeng partner. That's what you're Yes, saying. yes. At meron kang mga hinahanap na characteristics nung partner. Mm. Para na sa gano'n, ma-lessen yung problem sa partnership. Yes, That's what yes, you're saying, ano? yes, yes So po. ano-ano yung mga characteristics na dapat hanapin natin? Lesson that I've learned when looking for a partner po, hindi lang sila dapat may pera. Hindi lang Beca dapat may pera, Oo, okay, usually lesson po learned. kasi we are Hindi looking lang for pera. partners kasi, "Ay kailangan ko ng pera," 'di ba? Parang, "Sige, oh, So ay." parang tendency natin ano, magbi-business ako, kailangan ko ng pera. So kukuha ako ng partner. Oo, "Oh, Trixie, I can give you 1 million. Oh, magkano ba kailangan mo?" "Sige, tara, So hindi partner porke may tayo." pera, puwedeng partner. Yes, opo. Very important lesson. Ano pa? You should have hindi rin po dapat same lang yung values, but you really aligned. Align sa values. Opo, Hindi, pero sabi mo, hindi lang pera. opo.
Ano dapat meron sila? Values, ano pa? And skills, that you should be Ah, complementing po. Let's say ako po, mahina ako sa numbers. Though mm, mahilig ako maglista ng mga ginagastos, pero mm. hanggang lista lang. But beyond that na parang, teka, ano na, okay pa ba ako? Or So, ano, ibig sabihin, nag-decide kayo ng partner mo na pumunta sa negosyong 'to, umusad kayo, mm. wala kayong computation? Meron na, Meron parang naman? meron naman po. Pero alam niyo po yung computation na parang positive lang. Pero hindi namin naisip na na tulad po no, Ah, nung nagka-setback oo, na, wala po yun sa plano namin na paano 'pag naloko pala tayo, parang ayun. gano'n. So, ibig sabihin, meron ka dapat na malaking contingency or fallback. Mhm, mm. Just in case hindi natupad ito, anong fallback natin? At Mm. kayong mga partner, dapat meron kayong commitment. Eh, paano kung nagkaproblema tapos aayawan na, 'di ba? Yes, yes po. And one thing I've learned din po is that, minsan po 'no, madalas po kasi mga nakukuha nating partners are friends. Oo, So, minsan po, parang meron po tayong notion na, best friends forever kami nito. oo. Hindi kami magkakaroon ng problema kasi 10 years na kaming So, magkakaibigan, ibig eh. sabihin hindi mo i-assume na porke friend kayo, Hmm, okay na partner sa business yon. yes. Kasi iba yung negosyo, iba sa friendship. Exactly Sa po. negosyo, merong sinasabi mo, meron siya kino-contribute na skill na wala Mhm. sa'yo. Yes. Complementary kayo. Yes, Ganda ganda that nun ano? yes Kasi hindi po. lang pera. Yes. Kumbaga merong skills na dala-dala na Mm, kino-contribute niya dun sa partnership. correct po that At meron siyang values na pareho sa'yo. Ang dami na yeah. nun ano? That they Kasi hindi lang can pera, minsan pera lang, eh, 'di ba? yes, they can also contribute something on the table, sabi Oo. nga po. At sinabi mo, napakahalaga Mm. yung commitment. Exactly. Pagka nagkaproblema ba tayo, Mm. tuloy-tuloy ba tayo? Mm. Haharapin ba natin sama-sama yung problema? Mm. But most of the time po when people are entering into partnership po 'no, hindi po 'yan napag-uusapan. Kasi nga po, it's all like rainbows and sunshine lang lagi. Tara partner tayo, ta's never napag-uusapan na what if may ganitong Alam bumagsak mo or totoo ano. yan, eh, kasi may concept tayo na ano, eh, pagka nagnegosyo tayo, yayaman tayo. May Yes, concept tayong gano'n, 'di ba? gano'n, Let's face it ano. Mm. Parang ang tingin nasa Successful negosyo, agad. yoong reward. Pero Yes. hindi natin nakikita yung dadaanan, yung ano Mm. yung required sa akin na character, skill, commitment. Ano yung required sa akin para Yes. ma-attain ko yung reward. Hindi natin Mm. nakikita yun, eh, 'di ba? Yes, yes po. So, very positive and then sabihin natin, "Tutal kaibigan ko si gano'n, may pera siya, partner na kami." Yes, gano'n po yung Oo, nangyayari. So, oo. puro positive lang, yun nga po tapos, meron pa po kasi tayo minsan, meron pa po kasing characteristic ang mga Pinoy. Ako na lang po, na hindi po ako confrontational. So, Hmm, sometimes parang hinahayaan mo na lang mm. na gano'n, gano'n. Parang tinatanggap mo na lang kasi nga parang you value the relationship, parang ayaw mo sila masaktan, parang gano'n. Iba yung pagkakaibigan ninyo, dinala mo dun sa partnership. Hmm. I see, okey. Ang dami kong natutunan dito ano. Kasi sa totoo lang, 'pag sinabi nating partnership sa business, Mm. ibang-iba yon sa pagkakaibigan, magkaiba Yes. yon. Yes. Kasi sa pagkakaibigan, wala kayong parameter, wala kayong deliverables, wala kayong goal, wala kayong chill-chill lang kayo, 'di ba? Yeah, madali madali mo i-forgive 'pag Oo. may kulang, So, ang parang dami gano'n. mong ano 'no, key takeaway ko, number one is commitment Mhm. ng bawat isa do sa partnership. Yes. Ibig sabihin, willing ako na tumaya kasi napag-aralan ko din, napag-pray ko, Mm. at sasabay ako kung ano man problema na harapin namin. Number one, Mm. commitment. Number two is the skill. Sabi mo nga, hindi lang pera, kundi skill. No? In other words, meron siyang inihahain na wala sa'yo. Correct So, po. complementary kayo mga partners. That's why
Kung may problema, haharap kayo lahat. Mm. Hindi yung may problema, ikaw na lang, Trixie. Yeah. Bahala ka na diyan, ano. Yes po. Basta bigay mo sa akin yung dividendo ko, 'no. Number 3 is values, napakahalaga na Yes. kung hindi nga naman pareho yung values, papaano mangyayari yung ano 'no, Correct. partnership ano. Hindi Yes. kayo magkaka-agree sa mga decisions lalo na Mm. sa mga maliliit, malalaking decision, maghihiwalay kayo kung Yes. hindi pare-pareho ang values Yes ano. po. Napakaganda nung mga tinuro mo, Trixie, Mm. 'no. And then now, Disciple Brew is, prospering ano, ha, Yeah, with amen. customers na Thank you, by Lord. the grace of God, 'no, Yeah, thank you, Lord. despite nung problems mga Mm. dinaanan ninyo, 'no, Mm. Yes po. is now prospering. Thank you, And, Lord. what is that one thing that happened in your coffee shop na nakatawid ka and then something happened? Um, like what I mentioned po kanina siguro, isa po sa pinakamalaking naka-help po sa'min na makatawid po 'no, um, fro madami pa rin pong challenges talagang Mm, pinagdadaanan. But I believe, yung community po, yung mga tao na naniniwala po dun sa vision and mission po nung coffee shop namin, na yung lagi pong sumusuporta, sila po talaga yung malaking part kung bakit po hanggang ngayon meron pa okey. rin Ano pong yung Disciple vision, Group. mission ng Disciple Brew? Mission po ng Disciple Group po talaga is to become, a safe place where people can, gather po, 'di ba? Um, na welcome po sila. Kasi po, most of the time 'pag tayo po nasa ibang lugar, parang kapag nagba-Bible study tayo, people tend to look at you na parang kakaiba yung ginagawa mo. Mm, But then, yes, with Disciple Brew po, when you do that in our coffee shop, parang it's normal. And we ah, encourage people na, "Yeah, you can come here." they go there, nagkakaroon sila ng group meetings, nagkakaroon sila ng training, Yeah. iba-ibang events 'no. Yes. Disciple Brew is becoming like, a unique event place Mm. masasabi. We really ano po, purposeful events, meeting, mga ganyan po. Purposeful events and Yes, yun po meetings. yung ini-encourage namin sa mga Oo. tao. And of course po, soon, our vision po is to makapagdagdag pa po ng mga Disciple Brew sa iba't ibang lugar Mm, na malapit po sa mga community, sa mm, mm. churches, mga ganyan po. Na Yeah, parang every time na may church dito, may Disciple Brew din po. mm. Parang ganun yung If I'm going to ask you, can you tell our audience 'no, uh, why they should go to Disciple Brew and why they should buy this product? mm. Y you should come and visit Disciple Brew po, for you to experience hindi lang masarap na coffee, hindi lang masarap na pagkain, but you will really experience yung ano yung, love na ni Lord na yung journey nung lugar mismo mararamdaman mo talaga siya and you will really find the peace. If pagod ka, 'di ba, dun mo po makikita yung pahinga and ga yun po siguro yung isa sa proud ako dun sa na-build din po namin na ano, na business. If I'm to summarize what you said, Disciple Brew is a place not only for transactions, but most especially for building relationships. Kaya Yes. nga sabi mo, it's for you, faith-driven Mm. enterprise, no? Mm. And it's a calling. And I believe God is bringing together certain groups in your coffee shop, kaya special siya. Now, how Yes. about this product? What can you say about this product? From the box to the cup. So, dati po, I just want to encourage people po 'no, na if you have dreams, imagine niyo po nag-start lang po ako sa coffee box. Ngayon po meron na akong coffee shop that, um, God never forgets ano po, our dream. Alam po ni Lord yung desire ng heart natin. Um, 'Di po siya nakakalimot talaga. Ayun. Like,
Yung disciple brew po talaga na-inspire lang po ako niyan dun sa church natin sa BGC. Yung paglabas mo ng main hall, meron po dun coffee shop. Tas parang sabi ko, "Ang ganda nun." Parang paglabas mo ng church, may lugar yung mga tao na saan sila puwedeng mag-Bible study, mag-worship. Tapos hindi ko po alam, tinatanim na pala yun ni Lord sa heart ko na soon magkakaroon pala ako ng gano'n na na coffee shop. Tapos, um, nakakatuwa po na yung dream lang na yun, ngayon po nakikita mo siya dun sa disciple group po mismo. Ngayon po, um, ang saya po makakita ng mga nagba-Bible study. Ta's ngayon po we're having worship nights na din po na nung una po people are parang questioning, 'di ba dapat ang worship night sa church lang? Parang gano'n. But then I really believe that we can worship God in any place While drinking coffee while drinking and coffee building and relationships. building relationship po. Therefore, you started Disciple Brew with an idea coming from e-commerce, bagong-bago sa'yo, but here you are, you're still operating Disciple Brew. Ang haba ng journey, pero you're still here. And Yes. masasabi natin, totoong faith journey siya. Mm. Faith-driven enterprise. Yes. And it's a calling. Yes. And now we're seeing the evolution of Disciple Brew as a meeting place for people who build relationships and where they get trained, where they build their skill as entrepreneurs, church Yes. people, small group meetings, no, iba-iba. But basically, this is the product of your faith journey, no, and you're proud of it, no, because kahit na anong sabihin, na ang dami mong dinaan ng paghihirap, pero eventually you come out learning a lot of things na ituturo mo ngayon sa kanila about partnership, about the faith journey. Ang dami natututunan dito, Trixie, ano, sa journey mo, no? Yes po. Sana we'll have more time, no? Yeah. Thank you very much, Trixie. Thank you rin po, Tito Bonnie, and sana po marami po kayong napulot sa story. Kung ano mong gustong sabihin sa audience natin, what are the key lessons that you wanna tell them before we end? Ayan. So, siguro po, takeaway ko sa journey na 'to is that yung mga setbacks po talaga hindi siya para for us to quit agad. It's just a testing of our faith if gaano natin kagusto yung ginagawa natin. And that we should always remember lang then to always consult yung creator of all the things that we have, and that's si God. Si God lang talaga. And then, kapag nadapa, bangon lang uli. Bangon lang. Bangon lang po uli. Hindi po madali. But then, if you know ano talaga yung purpose of what you are doing, it's more than just the money, but yung impact na gusto mo ibigay sa mga tao. Wow. I think yun po yung pinakamahalaga po sa lahat. More than the money, because si Lord naman po talaga yung may-ari ng businesses natin. We are just the steward, and yun po, kailangan lang natin maging magaling na manager po ng blessings na binibigay po sa atin ni Lord. And whatever challenges na pagdadaanan po natin, fighting lang. Fight lang. So, it's not about the money, although we want the money to come in. Because a business without money is not sustainable. But ultimately, we should be after the impact. And for us to have an impact, it should be more than the money. Yes. It's about our vision, hindi lang transaction, kundi we're building relationships, we're improving the lives of people, we're training them, we're upgrading their skills inside Disciple Brew. Yes. Nangyayari yun, ano? Yes. So, ang gandang meeting place yung Disciple Brew, mga audience, ano. It's a nice meeting place, ibang-iba siya. In other coffee shop, there's no Trixie. Pero in Disciple Brew, there is Trixie. Kahit na wala siya doon, nandun pa rin si Trixie. Alright? Thank you Yes, very sir. much. Thank you po. Hello there. I'm Bonnie De Jesus. I wrote a book entitled Freedom to Create Wealth. Alam nyo ba, marami sa atin gustong mag-create ng wealth or gusto nating makaahon sa kahirapan or ma-assure natin na hindi tayo maghihirap. Alam mo ba na ang kinakailangan nating gawin ay malaman muna natin
kung ano yung ating mga limiting belief or ano yung mga nag-i-imprison sa atin na mga pag-iisip, mga bagay-bagay nasa isipan natin. Ang circumstance natin hindi magbabago hanggat hindi nagbabago ang ating pag-iisip. Kaya sinulat ko itong libro ito. Marami kasi sa atin nakatali pa doon sa swertihan, ang negosyo. Nakatali pa doon sa big time. Nakatali pa doon sa parabang ang kinakailangan, pinakamahalaga sa atin ay pera. Kaya hindi tayo makapag-umpisa ng negosyo. Hindi tayo makapag-umpisa ng maliit. Gusto natin big time kaagad. Yan yung tinatakal natin sa aklat na ito. Kasi ang pinakamahalaga ay makilala muna natin ang ating sarili na meron tayong katangi-tanging abilidad na binigay ng Panginoon sa atin. At kung madidiscover natin yun at makikita natin kung bakit binigay sa atin ng Panginoon yun, yung purpose natin para doon, at makikita doon sa galing natin na lalong nag-i-improve habang ginagamit natin, makikita natin na yung palang ating mga paniniwala ay mali. Marami tayong paniniwala na mali. Pwede tayong umusad, pwede tayong umunlad, pwede tayong mag-prosper. Maniwala tayo na meron tayong ganong katangian. The story we share reminds us that success doesn't start with comfort. It starts with courage, faith, and obedience. If this episode inspired you, don't forget to share it with someone who needs encouragement today. Ako si Bonnie, and this is Kapayaman Story.